Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod Dado Paglilawan na nagbubungan ng pagbati para kay Ka-Eli. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga viewers dito po sa Iparas kay Paras. At sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Ayan. Ganda ng kulay ng metda mo ngayong araw. And of course, Mr. Lacoste, Paring Eli Saludar. At of course, sa ating mga kababayan na damang-dama. Naulila. Damang-dama ang kanilang pagdudusa sa baha. Sobra-sobra ang dulot ng pasakit nitong bagyo, ulan, baha sa kanya-kanyang mga bahay, maraming stranded, maraming at sila ay naulila, mga paring Eli at mga kababayan at paring Ado. Naulila po ang taong bayan. Anong masasabi mo? So, dalawa kasi, no, ang Pangulo mismo at maging ang Defense Secretary na siya rin pong namumuno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. So pareho silang wala, nasa abroad. Pero mukhang hindi naman nag-viral o sabi natin, yung di ba dati yung hashtag nasaan ang Pangulo? Dati talagang hinahanap yun eh. No. Pero ngayon ang sabi mukhang hindi raw hinahanap ang Pangulo. Ang hinahanap ngayon nasaan ang media? Kasi di ba dahil dati nagba-viral yan, no? Na trending yan, di ba? Hashtag nasaan ang Pangulo. So, ibig sabihin, sanay na ang tao So hindi ba siya lab? na mga pangyayari, Wala na siya. mga kalamidad, sanay na ang taong bayan na nandito siya o wala din namang nangyayari. Pero, alam mo, ang bottom line sana dyan, nakiramay siya sa pasakit ng taong bayan. Pero, wala eh. Walang paramdam, walang kusang loob na ipakita niya na I'm one with you, my dear Filipinos. Alam ko, wala akong idudulot, wala akong ibibigay na lunas sa pasakit nyo, sa typhoon, dahil yung sabi nga niya sa speech niya, hinahanap daw yung flood control. Sabi niya, binaha eh. Nabaha na yung flood control eh. Sabi niya, 5,500 flood control, nabaha lahat. No? Sabi niya. So, Mr. Marcos, Mr. Bangag, wala kang puso na pagmamahal sa taong bayan. Gusto mo lamang pumunta sa Amerika, nilustay mo ang pera ng ating taong bayan, magliwaliw ka doon, at gustong-gusto mo, maski walang gana si Trump na makipagkita sa isang head of state ng isang bansa, follow up kayo ng follow up sa State Department para magkaroon ng espasyo para lang makasingit ka. In spite of the fact na napakarami ang problema ng Amerika ngayon, paring Eli. Unang-una, yung Epstein files. Binibira si President Trump. He's trying to defend himself. Si AG, Attorney General Bundy, they are being questioned. Yung mga desisyon ng mga korte na binabawalan na manghuli sila ng mga illegal na aliens. Yung mga gulo sa California, yung mga rally ng mga kalaban sa gobyerno. So, Trump's hands are full of concerns of the United States. And yet, singit ng singit ito. Pare, pinagyayabang pa nitong Marcos na to
ng kanyang mga propagandist, lalo na itong si Tola Lucaret, na we are now the first head of state na in-entertain ni Trump sa kaya nga nagiging highlight tuloy, paring Eli, Pabida na naman. yung pag-aaksaya ng pera ng ating bansa. Kasi si Prabowo ng Indonesia, he didn't have to go to the United States. Ito, babanggitin natin, isa-isahin natin. Isa-isahin mo. Ito, katulad kasi may pinamagit itong Simon Kualuping. Ito, first to fly, last to deliver. Ito At ito nga, nandun na nga po si Pangulong Marcos Jr. Pero, yung mga kapitbahay natin sa ASEAN, yes, mukhang milya-milya na nauna. Pero hindi sila pumunta sa Amerika. Walang nilustay na pera sa kanilang bansa. So, masasabi nga na itong first ASEAN head of state na naimbitahan ni President hindi Trump. Hindi totoo yan. It's a lie. So, pero kung sakali man, ito sa kanyang second term, at ang sinasabi ay negotiating tariffs at yung ironclad friendship. Pero ito, yung binabagit mo kanina, Sek, yung sa Indonesia, si President Prabowo ay nakasecured na ng tariff cut. Yes. Out of 32%, naging 19%. Yan lang ay sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ayun. At in-entertain ni Trump. Tapos, meron sa Malaysia. Sa Malaysia naman ay si Prime Minister Anwar Ibrahim ay na-finalize na po yung bilateral Green Tech Trade Pact in first quarter ng 2025. Tapos ang matindi ho rito, yung US tech firms now investing in Johor. Penang. Ayun. So, tapos sa Vietnam naman, ito ay mga kapitbahay na natin. Ito nakapag-lagdan na rin sila ng semiconductor supply agreement with the US. Yes. So, ibig sabihin, may mga tumatakbo na sila ng mga investment. At dito sa Thailand naman, yung si Prime Minister Shinawatra ay renewed the US-Thai Free Trade Dialogue. At yun ho, naka-gain po ito ng agriculture exemptions and AI research grants. Tapos, siyempre, Singapore talaga namang iba yun. So, yan lang po ang mga binabanggit natin. Walang ginastos na isang kusing ang head of state ng mga bansa na yon. Walang garbo sa kanilang sarili na, nakipagkamayan kami kay Trump. Or, secretly, these people, because they are qualified and competent head of state, are able to use their credibility, their ability to have a dialogue with Trump by just a means of telephone. Pero itong kumag na bangag ay kailangan pang lustayin ang pera ng ating bansa, mga kababayan, para lang makipagkamayan doon. When in fact, ano ba naman purpose na makipagkamayan siya? Ano ba naman purpose na makipaghagil siya at makipagkita? When in fact, trade agreements, economic dialogue, and arms and alliance in military are being done by executives, by the head of NEDA, the head of agriculture, the head of trade. Hindi pa kailangan gumastos pa itong kumag na to. Tsaka what can you say about this trip? Si Rubio at saka si Hegseth, galing na dito. Galing na dito. May mga nakipaghalubilo na at nasabi mo na yung gusto mo. Pero palagay ko kailangan talagang pumunta siya dun eh. Kasi tawag ng tawag, busy.
At saka hindi nagre-return call si Trump. Kasi hindi siya kinakausap ni Trump. Kaya, Siguro. sabi, lustahin na lang natin yung pera ng bansa natin Siguro. para talagang habulin ko si Trump at talagang gaganon ako sa kamay ni Trump. Punta ako sa White Mr. House. Trump, Ha? bakit mo ako hindi kinakausap? Bakit pinagmalaki mo yung... Bakit mo pinagbigyan yung Indonesia, Malaysia? Sampal sa mukha ko yan, hindi mo ako iniintindi. Pero, what's the consequence of all this? The consequence is nagkaroon tayo ng isang malaking kalamidad for the second time last year at ngayon naman. He's nowhere to be found. He's nowhere. Tingnan mo itong pinagdadaldal nito. Ito ba, paring Eli, yung kanyang departure speech, maibsan ba ang taong bayan sa kanilang hirap? Dahil nagdaldal lang itong isang naglulustay ng pera ng bayan. Ito, pakinggan natin itong kamote na ito. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Okay, so yan po. Sobrang dramatic. Habilin ni Pangulong Marcos. Habilin. Dramatic, Bago umalis. masyado. Ha? Yung NDRRMC naman round the clock yung 24/7 naman talaga nagtatrabaho. Yes. Without his prodding. Ha? In fact, makialam siya noon. Remember? Anong gagawin natin? Kumamot ng ulog. John Vic, anong gawin natin? Nandito pa nga siya, lalo na kung wala siya. Nandito nga siya, walang nagawa yung ganyang mga departamento, naanod lahat yung yung mga mga tao, naanod yung mga flood control, mga bahay. Anong magagawa ng DSWD? Yung nawala ng bahay, pagkain lang bang kailangan ng nawala ng bahay? Pero dito, siguro, anong masasabi mo, yung pagdating mismo Ken? doon ni Pangulong Marcos ay marami ang nagtatanong, bakit parang ambassador lang ba ang sumalubong sa kanya at parang hindi ganun ka VIP yung treatment sa kanya. So, ikaw, Kato, dati ay minsan ay napunta ka sa US. Sa ating US Embassy, diplomat ka. He used to be a diplomat. Pero sabi bang standard operating procedure? Pero sabi ni Congressman Abante, hindi raw diplomat yun. Hindi diplomat. Ano ba tawag sa iyo? Sabi ni Congressman Abante, hindi raw yan diplomat eh. Hindi, si Kong Sino ba sabi? yung Barbero. Yung kwentong Barbero. Hindi ka naman diplomat eh. Sino ba yan? Si Barbers. Wala naman talaga. Pero ikaw ay nanungkulan noon sa naglingkod sa embassy. Anong protocol? Yung protocol. Anong standard? Hindi lang ako nanungkulan. Ako ang press protocol alam na state pala. visit na 1989 ni Cory Aquino. No. At noong 1993, in-oversee ko ang press protocol ulit ni Fidel Ramos. Okay. Ayun, sige. Sinong sumundo? Apat ang classification niya. Private visit, official visit, working visit, at state visit. Ito, state visit pa to? Hindi, official. Official. Ito ay mukhang between private and official visit. Bakit? Kasi manina na yung obra ni Ambassador allegedly CIA Romualdez. Pagdating niya sa airport sa Washington, ang sumalubog sa kanya si Carlson at saka si Romualdez. Nagpadala lang ang State Department ng protocol. Ito? Oo. Ah, At saka Junior,
na opisyal. So, dumating siya sa Washington, mabuti malaman ng taong bayan kung gaano ka neglected siya ng Amerika. Gaano ka bulastog ang mga kano sa treatment ng isang pangulo ng bansa. So, okay, pagdating niya sa Washington DC, galing dito, dumiretso yung eroplano. Chartered yung eroplano. Chartered. Sige. Tapos, pagbaba niya sa eroplano, sinalubog siya ng protocol ng State Department. Protocol official. So, walang high official. Wala high official. Okay. Tapos si Carson, ambassador ng US, pumunta doon para alalayan siya. At saka si Romualdez, ambassador natin. Nako. At pagkatapos, pang-apat, junior officer lang ng defense. Walang red carpet, walang arrival honors. So, supalpal. Supalpal ang Pangulo natin. Bakit kaya? Dahil walang respeto sa kanya. Because, alam na ng buong mundo na ang rating niya ay sad-sad na Dumiretso siya. Hindi siya minamahal ng mga taong bayan. So how can other country respect this guy? When they even respect more President Rodrigo Duterte dahil nakikita ng buong mundo kung gaano sinasamba ng taong bayan si Duterte na sa Hague. Okay, next. Nagpunta pa sa State Department para sa photo opportunity lang kay Mark Rubio. Siya pa. May video. Okay, siya pa palang pumunta doon. Ibig si Rubio ang sasaluhin. Hindi siya pumunta pa siya doon. Di ba nakakahiya yun? Panoorin natin yung video. Nakakahiya yun. Siya pa ang okay, pakita natin. Napansin nyo ba? Pagkakamay sa kanya, tinalikuran siya ni Rubio, tapos nauna si Rubio. Imbis sabihin ni Rubio, Mr. President, please. Iniwanan lang siya ni Rubio. Sabi ni Rubio, wala namang saysay itong tao na ito sa kanyang bansa. Bakit ko entertainin ng gusto? Tapos, tumuloy siya sa Defense Department sa Pentagon. At doon lang siya pinapasok sa entrance ng Defense Department facing the parking lot. Tapos, nandun yung mga uniform personnel, walang honor marines. Walang honor guard na, baka nga security guard lang yung mga yun eh. So he was ignored. So, parang hindi maganda May banda parang na kapula. na pero ang mga opisyal ng Amerika ay wala talagang alam na darating ang isang head of state. Hindi sila. Dahil mukhang pinipilit lang ni Romualdez, itong ambassador, na talagang makasingit si Marcos. Wala talagang expectation or ika nga, normally mayroong tinatawag na palang hinihintay mo na bibigyan ng malaking respeto ang isang importanteng tao. Tapos, yung banda, nakapula yung mga banda eh. Mukhang galing sa Makabebe pang banda. At pagdating niya, dumating lang siya, plinay ang Philippine National Anthem at saka Star Spangled Banner. Tapos, pumasok na sila sa loob. Walang trooping. Walang parade and review. Dapat ba may ganun talaga? Hindi ganun yun eh. Protocol ba? Hindi, ikaw nakakaalam dahil sa dati ka na sa embassy natin sa US. Hindi pwede yun. Kasi pag-respeto yun sa head of state di ba? In other words, it's an official visit. Pag-official, talaga. Pero ang mga state and working visit, usually yan, nakaschedule ang Pilipinas, Abril at saka November. Hindi Hulyo. Ito talagang siningit lang ito.
Parang ano, Siningit lang ito. parang Para pakiusap. opportunity. Parang pakiusap lang Oo. dahil Oo. he needs it badly Wala to na- show to the world na yung very popular, very accomplished President of the United States. Naubusan na kasi siya ng narrative dito. Wala na Eh, siya. sa panahon ni Biden, si Biden, ang pumipirma lang naman doon, magic pen. Kaya, ini-entertain siya ni Biden, pero si Biden, Wala tulog na tulog. Cloud9. Nasa Cloud9 habang kinakausap itong Pangulong ito. Pero si Trump is very conscious. Pero bakit siya papansinin ni Trump? Kasi attitude ni Trump, simple lang eh. Kung nung panahon ni Biden lahat ng hiningi namin, binigay mo wala namang kapalit. No. Bakit ngayon, anong hihingin mo? Ano hihingin mo sa akin? Tapos ang masama dito, kasama niya yung citizen ng Malta. Yung dating citizen ng Malta, pero would you still believe na ang puso niya may naiwan pa sa Malta? Dahil for all you know, ang dami pang propiedad na ininvest yan sa Malta. Tsaka wala pinapagpapasya. He has not, ano ba tawag niyan? Pagka umalis ka sa isang corporation, nag-divest na ba siya ng kanyang propiedad? That should be included in the Walang commission certificate, on appointments. Walang multi-certificate na pinapakita ng renunciation. Pero anong papel nito? Sumama doon sa Amerika. Bakit? Kamit na niya si Hegseth. Ano bang function ng DND Secretary? Baka maiwanan sa Pero anong binibili? Anong binibenta sa atin ng Amerika? Pakita na natin ito. Di ba mga latak, mga second hand na F-20? Pakinggan natin. U.S. State Department has approved the potential sale of 20 F-16 fighter jets to the Philippines. The department says the $5.5 billion sale will improve the Philippines' security as it faces increasing pressure from China. Beijing and Manila have repeatedly clashed over disputed islands in the South China Sea in recent months. China claims the entire sea, something the Philippines and other nearby countries have challenged. The Philippines military has welcomed the possible F-16 sale. It comes less than a week after U.S. Defense Secretary Pete Hegseth visited the country, where he pledged to help strengthen deterrence against China. Tanungin natin itong nakakaalam. Si Paring Ado, brighter than atras abante na congressman. Mas matalino ito ng malayo. Anong tingin mo dyan sa F-20 na yan? F-16 na yan? Anong modelo yan? At can it be a deterrent against China? What is our capability? If we have that against any skirmish with China, if ever? Itong mga F-16s na ito ay fourth generation. In other words, 1970s pa ni-release yung mga So, anong generation na tayo ngayon? Pang ilan na ngayon? Kung fourth, luma-luma na yan. Parang kumbaga sa cellphone, iPhone 4 na yun, iPhone 16 na ngayon. Ang mga fifth generation, yung F-35 at saka F-22. Yung F-35, ang pakete nun, 106 million ang package ng isang F-35. Bibili na ano bang tawag niyan? At the counter or off the counter. Kasama na yun. Kasi pero binibentahan tayo nitong luma, magkano binibenta? Magkano lumalabas na? 5.6 billion yung 20 divided by 20, that is 279 million na isa. Luma na in-overprice pa. So, magkano kikitain ng mga nagdidil niyan? 5%. 5%. Plus, under the table din pa. Ewan ko na yun. If ever. So, sinasabi mo, yung mas we're just modelo, asking question. Yung mas modelo, 106 million lang. Ito, na luma, 200 lumalabas. 79. Alam mo yung Tapos niloloko lang tayo to justify that price. Mayroong mga kunyari may mga add-ons na add-ons, mga sinasaksak like
military drill. O, Training. Yung exercise. Binabayaran natin yung mga... Akala nyo, libre yan? Talagang Yung military exercises na yan. Niloloko talaga tayo. And to top it all, the US is imposing a 20% tariff on our originally 17, pero ngayon imbis na bababa, like what happened to Indonesia, bumaba, Malaysia, bumaba, dito, tumaas. So, anong ibig sabihin nito? Napaka-bopos itong mga tao ni Marcos na nakipag-deal doon sa trade, kay Beset, Beset ba? Yung treasury guy na babading-bading. Kasi nga, kaya tayong utuin. Kaya, lalo na ngayon na tayo ang humihikayat at naghahabol na isingin tayo. Wala tayong wala tayong karapatan na mag-demand. Baka sabihin na, tapos isa pang tanong, paring Eli. Mayroong isang babae. Mayroong isang babae na never miss any trouble. Lalo na ngayon na napaka-importante. Oo. Would it be a very big privilege for this woman to sit aside or to be seated aside with one of the most beautiful first lady in the world? Tapos ito, Melania Trump. bibihirang pagkakataon lang ito, di ba? Bibihirang pagkakataon. Nakaposto. Para maski hanggang dito lang siya ni Melania, pero pagkakataon pa rin. Bakit hindi sinama ni Marcos? Mayroon bang problema? Sige, panoorin natin yung report na yan. Panoorin natin bakit siya hindi sinama. Sasamahan ni First Lady Liza Araneta Marcos si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbiyahe nito sa Estados Unidos ngayong buwan. Ito po ay ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro at wala naman pong binigay na dahilan kung bakit hindi sasamahan ng unang ginangang Pangulo sa nakatakdang pakikipagpulong ito kay US President Donald Trump. Kadalasan kapag bumabiyahe ang abroad si PBBM, sumasama si First Lady, bagamat meron itong sariling mga commitments at schedule na sinusunod sa ibang bansa. Yun ang handle nila. Kauna-una. Hindi daw sasama. Magkaiba yan pag hindi sasama or hindi sinama. Pagka hindi sinama, ibig sabihin, may problema. May problema. At bakit bigla? Since 3 years ago, biglang nagpapasyal on her own to meet the OFWs. Why so suddenly para to ease the burden of proving something na hindi sinama sa Amerika? Na eager beaver naman itong babaeng ito na parating sa Bisaya pa, kumakapyot ito sa asawa niya every time na kapyot. Kumakapyot yung para bang pag may jeepney or truck, hinahabol at kumapyot ka. Kumapyot. Sarap pakinggan. So, mahilig itong kumapyot sa lahat ng biyahe. Pero how come suddenly, sabi ng kasawa, delikado. Baka hindi. Mami, huwag ka muna sumama ngayon, Baka hindi ka makabalik. Baka sabihin ni Trump, Mr. President, mukhang may problema tayo. Ano ba ang kapalit mo kung hindi ko hulihin ito? Na may problema naman ito. Pagka hindi ko hulihin ito, hindi ko ipadakip. Ano naman kapalit? Pwede mo bang dagdagan pa ang mga EDCA sites dyan? Sabi mo? Baka isa mo ng Quadcom. Ito, may binabagit si Bobby Tiglao. Yan. Pakinggan natin si Bobby Tiglao. Ito, may pinaw si Bobby Tiglao. Ayan, pakinggan natin itong matalino at very respected na journalist. Ito, sinabi ni Bobby Tiglao. Ano ang mensahe ka ni Bobby Tiglao? Sige. FL, First Lady to Saudi. Reason why she cannot join Marcos to US. What a tangled web we weave when first we practice to deceive.
Lalim, no? Naging Shakespearean. Shakespearean yan eh. Pero ang narinig ko lang, ang naintindihan ko lang yung word is deceive. So, ibig sabihin, it's a deception to the Filipino people na what you can do in front, you have to do it at the back. Hindi, baka naman kasi walang party. Ha? Walang party Walang party doon sa Amerika. sa Amerika. Hindi, pwede naman doon. Hindi, importante kasi Ron, yung makaharap mo yung pamilya Trump eh. Di ba? Yung makapapicture-picture In ka. fact, what I've heard is lumapit sa isang desperate na itong babaeng ito, makipag-meet lang nga sa daughter, si Lara Trump. Hindi, ikaw, bang... Gusto niya mag-meet lang si Lara Trump. Ngayon, may opportunity na makipaghalubilo kay Donald Trump. Picture taking. Lahat buong Tapos, pamilya dapat nandun na. at least man lang, dumanda ng konti pag nakatabi ng isang magandang First Lady sa Amerika. Nung March, nagpunta yan sa Florida. Para dun sa Pero anak ni Trump. Hindi naintindi. Ha? Hindi naintindi. Hindi in-entertain. Hindi na-entertain. Desperate na nga pumunta doon. Desperate pumunta doon. Ngayon. Pero ngayon may opportunity. Bakit napakasama naman ng asawa? Yung husband. Bakit hindi naman isasama yung wife? You're assuming na hindi sinama. Hindi niya isinama, di ba? Baka naging kondisyon ni Trump, makikita tayo, pero huwag mo isasama. Ganon? Baka, Ganon kasama si Trump? Baka naman hindi si Trump. Anong theory mo? Baka sabi naman ng Pangulo, huwag kang sumama. Delikado. Huwag kang sumama, magkompromiso ako doon sa Amerika. Sa mga pinaggagawa ko. Well, these are all speculations. But just like any Filipino, they are now the butt of joke in this country. This husband and wife who wants to rule this country with incapability and incapacity. Hindi na nahiya na wala talagang ginagawa na kabutihan sa ating bansa. So, when will we ever become a nation where our leaders are well respected by the people themselves? Pero, even a former leader has already been shown that he is a well-respected person, even when he is incarcerated. His rights had been violated. Tapos here comes this guy, pinagtatawanan ng buong social media world. At saka alam na magkakabaha. Bakit yung chairman ng NDRRMC, sinama pa niya? Siyempre, nandoon yung mga kababayan niya, yung mga, mayroon ding mga bisita doon na taga European Union. Siyempre, gusto makipaghalubilo sa mga amo niyang mga taga France, taga Italy, kasi ang Malta is just a small time country. Pero pag citizen ka ng Malta, citizen ka ng European Union. So, brothers and sisters kanya yung mga European Union. Kaya gusto ring makipaghalubilo. Baka ma-increase naman yung investment niya sa Malta. Bigyan ng negosyo. Pero alam mo, matindi yung banat ni Cielo Magno kay... Pakinggan na natin si Cielo Magno. Ito, from may pagka yellowish and pinkish ito, pero very credible. Isang beses lang natin ito kinriticize, but mostly we adhere to her opinions, criticism. So ito, Secretary Gilbert Chodoro, European, akalain niyo yun, may exit plan sa Pilipinas. Dito ako natitrigger talaga eh. Hindi lang yun sa nanumpa siya ng allegiance to another country. Syempre, kukwestiyonin na natin ng loyalty niya, yung may exit plan siya. Tapos isa siya sa mga top leader ng bansa. Hindi nakakaduda
pero nakaka-disappoint pa rin marinig. Alam niyo yun? Kaya walang katinu-tinu at kaayos-ayos yung serbisyo sa atin eh. Patuloy tayong ginagawang dependent sa ayuda. Wala tayong maayos na healthcare. Ang mga infrastructure natin walang kwenta. Pigang-piga tayo sa kakabayad ng tax. Pero ang mga politiko natin, may exit plan. Ito yung Pilipinas, sinking ship. Sinking ship. Sino pa sa mga politiko natin ang may assets at property sa ibang bansa? Para nga naman, nagkalokohan na sa Pilipinas, nahuli na yung korupsyon nila, madali silang tumakas. Yan ang exit plan. Ganyan ang mga politiko sa Pilipinas. Kaya tayo kailangan continuously nagde-demand ng accountability. Hindi tayo dapat nagpapagago at nagpapaloko sa kahit anong politiko kasi sila madaling mag-exit, mayaman sila, madaling bumili ng property, makakabili ng citizenship. Eh ikaw, bayad ka ng bayad ng tax, patuloy kang nagmamakaawa sa kanila. May exit plan ka ba kapag lumubog na ang Pilipinas? Wala! May exit plan ba kayo? Ewan ko. Alam ko. Sige, Go go ahead. Sa mga pangkaraniwang Pilipino, halimbawa dito sa Metro Manila, hirap ng buhay, wala nga silang exit plan para sa probinsya lang. Wala pamasahe, wala. Diba, hindi sila makapunta sa probinsya. Wala nang exit plan Sa probinsya sa lang. mga opisina nila. Habang may baha, anong exit plan mo from your office to your house? Wala. Hindi Because nga they're ako- very poor. Hindi nga ako makabili ng jet ski. Pero hindi lang ito may exit plan. Meron pang isang mayaman na. Ha? Alam naman natin yung tatay nito long time ago sa garahe lang nakatira kasama yung kanyang kapatid. Pero ngayon napakayaman, may mga condominium pa na mga multi-billion or million dollars na condominium in Spain. Ha? Oo. Espanya. Sa Espanya, maraming nabigay ito. Europe yun ah. Ha? Tapos, hindi pa satisfied na siya lang, kasama pa yung anak, kasama pa yung asawa, kasama pa yung boy na magiging congressman. Pinipilit na maging 4 na sila. Tapos, may pinapatakbo pa na isang estudyante sa universidad, sa party list. Ginawang congressman. Nag-aaral pa. Siyempre, mga kababayan, ito yung may mga abilidad. Sabi ni Magno, pagka nagkagulo, may mga exit plan na ito dahil they have properties everywhere. All over Europe, all over the United States. And in fact, there are now questions, how did these people become rich? When once upon a time, they were just living in a garage. These people. May mga... Tapos, big shot na sila masyado ngayon. They even control the party that hindi naman sila talagang original at dahil lang sa pera nila, they dictate the decision of the party, excluding others na may mga kinalaman sa pagtayo ng partido na yan. How can these things happen? Only in this administration, paring Ado. Saka nabubuking masyado. So, yun po ang sad fate na nadanas natin dito sa ating bansa. At nakakahiya dahil sumisingit lang tayo doon sa Amerika para lang magka-audience. Alam mo, let's be candid about it. Let's be serious about it. Ano ba talagang business ni Marcos? Bakit siya pumunta doon? May kakayahan ba siya in terms of finance? In terms of agriculture? Nilagay na nga niya sarili niya sa agriculture. Nag-dive yung agriculture natin, paring Ado, paring Eli. So, what's his capability? What's his talent? To be able to go there and haggle with Trump. Baka mapahiya lang tayo, sabihin ni Trump, pare, nag-aral ka ba? Saan ka bang university? Have you ever been a lawyer? Or you're a dropout from college?
Pero mukhang... Paano ka makipag-argue sa akin tungkol sa tariff? Ito, 17, ginawa ko 20. Dahil wala siyang alam, gawin ko 30%. No, Pero that's possible. Dahil kung wala kang alam, wala kang pang-argue doon sa mga excellent and learned individuals around President Donald Trump. Parang ano? Alam mo, may nilalabas si Ka Eric na mga balita na nanggaling din kay Ana Malindugoy at kay Sas Rugando. Yeah, I'd like to hear that. Na parang lumabas yung kung ano yung usapan nila ni Biden, yun din ang kanyang ipopropose. Kasi maraming binigay tayo, no? At sa promeso ng US, nabibigyan tayo ng 500 million na military aid. Mukhang yun yung Abril February 2023. So, ibig sabihin, ipoproso niya yung promise ni Biden. Oo. Papasukin mo yung mga EDCA sites at i-embargohin namin yung trade at yung business sa China. Parang ganon. Mag-impose ng sanction ang United States. Quiet sanction. Kaya pala nagkakaganito tayo. How can that be possible now when the discussion between the United States and China ay high level? Yung tariff nila ay high level. Paano natin isisingit yung sarili natin? Kasi, secondly, if you mention anything, pag minention ni Marcos, sir, we had been assured by Biden. Oh, Biden? He assured you? Was he awake when he assured you? Or he was asleep? Sabihin ni Trump. At hindi ba na-realize na lahat ng mga aid, in fact, just recently, yung US aid ay talagang was totally scrapped already by the United States. Even this, itong mga scrap base or mga ibang mga pinupondohan ng Amerika dito sa mga leftist na mga organization will all be scrapped under Dodge. At ang gusto, so yung scrap base, wala na, hindi na makakuha. Ay, wala na yan. Ang gusto ni Trump at ni Hegseth at ni Rubio, itaas yung defense spending natin sa 5%. Yan din ang ginawa nila sa Europe. Itaas nyo sa 5% ng GDP ang defense spending nyo. In other words, Amerika... bili ng bili ng mga second hand. Makikinabang, hindi tayo. Pero yung sinabi mong it was shared to you that henceforth, after that trip ni Marcos, lahat ng mga transaction natin with ASEAN or with any country will America go through the United States. How can that be possible? Kaya i-review nila bago... I-review muna bago tayo pagbigyan. At hindi lang yon. Sabi niya, bibigyan namin ng karapatan ng mga Amerikano na mag-explore ng langis at gas dyan sa West Philippine Sea. So, yung pinaglaban ng ating mga ninuno against the Americans during the Macario Sakay days and General Luna and ibabalik na yun. Dahil napaka-weak ng ating Pangulo. At ang problema natin, ang starting position natin is free trade. Free, walang tariff. Yes. So napakalayo. 20%. 20 to 0. At saka, ano naman iti-trade natin, bargaining. Wala naman tayong, talaga. Wala tayong maayos na produkto. Wala naman tayong produkto. We're not in chips production like Taiwan na talagang gusto ng Amerikano na protektahan. Like Vietnam, Indonesia. What do we have for us to be able to have a leverage, partner? We are now in the afternoon of this day, no?
pasikat na araw sa US. Malalaman natin, paggising natin mamaya, kung ano ang ibinigay nitong ating Pangulo kapalit ng kung ano rin ang makukuha natin. Ang tanong muna talaga bang haharapin siya ni Trump? Abay, abangan na susunod na kabalata. Baka mamaya audience lang yan Kasi ganitong nangyayari so far pagdating sa Washington. Pagdating sa Washington, DC, wala nga siyang opisyal na mataas. Tapos siya pa ang pumupunta sa mga opisina. Baka mamaya, pagpunta niya sa White House, sabihin, who you? Hindi, tsaka mamaya, tatandaan Can we allow you to enter into our premises? Natatandaan yun, yung pumunta ro si Zelensky, na binanatan ni Trump, nag-walk out si Zelensky. Baka mapahiya itong ating bata Pangulo, mag-walk out din ito. Kung kaya niya. So, yun po, mga kababayan. Daming pwedeng mangyari. Ang bottom line is, pinapahiya ng ating Pangulo na bangag yung sarili niya all for nothing. Instead na andito siya sa bansa natin. Optics lang yan. Ang daming mga taong bayan na nagdudusa, naghihirap sa kalagayan ng panahon. He is nowhere to share the sentiments, the hardship of the Filipino. Instead, he is there, but he is being shamed by the United States of America. Yun po ang pangyayari ng ating bansa under this president kuno na nasa bottom line ang kanyang performance and popularity rating. Okay. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat Magandang po. hapon po sa inyo lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.